Gusto niyo ng kwento? May naglalakad papuntang church. Kristiyano. Oh, Kristiyano. Baka nga nandito yun eh. Naglalakad siya. Eh, nakasalubong niya yung kaibigan niya. O, parang saan ang punta mo? Wala. Pupunta ako sa sabungan. Punta ka na lang sa church. Ay, hindi. Punta ako sa sabungan. So, naghiwalay yung dalawa. Yung isa nagpunta ng sabungan. Yung isa pumunta sa church. Ako po yung dating sabungero. Oh, nagpunta ng church. Nung may message na si pastor katulad ngayon, nakatingin kay pastor, titig na titig si pastor. Pero ang isip naglalakbay. Sabi ko, gusto na kaya yung kumpare ko sa sabungan, nananalo na kaya? Nakagano, no? Diba? Titig na titig talaga. Sabi naman nung kumpare niya sa sabungan, eh natatalo na. Kumusta na kaya yung kumpare ko sa church? Buti ba yata yun na sa sabungan, nasa church ang isip. Yung laging siya, diba? Inuuna lagi ang Lord. Kahit na may mga altar dyan, malaking sweldo man yan, pero kung apektado ang Sunday mo, mga kabataan ko, glory to God, ano? Yung kasama ko sa feeding program, ito sila natutupan. Ngayon, mga graduates na sila, may mga offer na trabaho sa kanila. Pag alam nilang apektado ang Sunday nila, hindi nila tinatanggap. Kaya kita mo kung paano, nile-level up ng Lord yung kanilang buhay. Kasi inuna naman inuna ang Diyos. Diba? Amen? Amen. Sinong nakakakilala po kay Kaberting? Wala. Kilala ko po yun. Si Kaberting po ay isang mananampalataya. Oho. At isang mahirap na mananampalataya. Active sa church. Lahat ng gawain, sinasamahan niya. Isang araw, maraming beses ng kanilang panambahan, pag nag-praise and worship, talagang ang boses ni Kaberting ay umiibabaw doon sa mga worship team. Ang lakas! Diba? Ang lakas ang boses niya. At sintunado. No, natawa kayo na, diba? At sintunado. So, ngayon, nadidistract yung mga member. Yung mga sumisimba, talagang pag kumanan yung worship team, kakaliwa naman siya. Humihiwalay na malakas. Eh ngayon, isang araw, kinausap ng congregation si pastor. Pastor, pwede po ba pagsabihin nyo naman si Kaberting? Kasi yung boses niya mukhang sintonado at ang lakas pa. Maraming beses sinabi sa pastor. At isang araw, pumasyal si pastor sa bahay ni Kaberting na kubo. Sira-sira nga yung kubo niya. Magandang umaga po, Kaberting. Sabi ni pastor. Oh, pastor, ano yung paglilingkod ko sa'yo? Wala, gusto sana kitang kausapin. Tila ba tuwing linggo, pag umaawit ka, ay ang lakas ng boses mo. At sintonado ba? Napayuko si Kaberting. Pastor, nakikita mo ba yung sumlero ko niyang sira-sira? Sabi ni Lord, pagdating ko sa langit, papalitan niya ng koronang ginto. At nakita mo ba na itong suot-suot kong damit na sira-sira? Papalitan din niya ni Lord ng ginto. At nakita mo itong kubo ko? Papalitan ni Lord ng kubo, ng mansyon. Ito yung pangako ng Lord. Ngayon, pastor, sinong hindi magpupuri, aawit sa Lord kahit sintonado dahil sa kanyang mga pangako? Amen? Amen. Diba? Ayun ang kaya niyang gawin. Gusto niyang parangalan
sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-awit kasi pinangahawakan niya ang pangako ng Diyos. Sino yung umahawak sa promise ng Lord? Amen? Amen? Pasensya na kayo, medyo sumasabit yung dila ko eh. Twice na po akong na-mild stroke. Ako, Lord, hanggang may lumalabas na boses, gamitin mo ako. Amen. Maluwalhati ang Diyos. Nasabi, lalo na kapag pagod ako, kahapon may kinasal po ako. Pero glory to God! Ano man yung sitwasyon ng buhay mo, gamitin ka ni Lord. Naalala ko nung na-confine ako. Wala akong pabayad sa ospital. Siguro pera ko lang 2,000. Doon na ako dinala ng church sa mamahaling ospital. Nung nakita ko nung natauhan ako pag ganyan ko, ay nakita ko, pangalan, kaya ko ilabas nila ako dito. Tulungan ka namin. Yung pangako ng member, susuwasan ka namin. Mabuhay ka na. Hindi ako maso sa pangako ng tao. Although magandang pakinggan, support. Ay kilala mo yung mga member na yan. Di ba? Mabuhay ka lang, pangakuha ka talaga. Pero glory to God. So, nung gabi, tinanong ko, alas 4, tapos dumating yung gabi. Tanungin nyo ka ako magkano ba? Pastor, 18,000 na. Ganon ang nangyari. Hanggang sa kinabukasan, ganon. 30 plus na. Ang ginawa ko, pag may pumapasok na pasyente sa loob ng hospital, naka-dextrose ako, tinutulak ko yung dextrose ko. Pupuntahan ko yung pasyente. Gusto mo bang tanggapin si Kristo as Lord? Walang umaayaw. Mamamatay na eh. Ano yan? Ano ba din? Pagpe-pray kita. Sumusunod. Sumunod. Ang dami. Naalala ko may picture pa nga, stolen shot eh. Puro ganun ginagawa ko. Ang laki ng bayarin ko, umaabot na ng 40 mil. Wala akong ginawa. Basta pag may nadating, pinagpe-pray ko yung may sakit. Eh, samantala ako may sakit, nagpe-pray sa may sakit. Wala akong pakialam kahit anong katayuan ko ng mga oras na yun. Sumunod na araw, dala ko yung dextrose ko, yung may gulong. Punta ako sa cashier. Good morning, ma'am. Gusto ko lang ikwento paano gumawa ang Diyos sa buhay ko. Lahat hinubad ng Lord sa akin. Punta ako sa cashier. Kako, ma'am, ako po ay gusto ko na lumabas kasi wala akong pambayad. Ako po ay pastor. Ay, naku, pastor, punta ka muna doon sa higaan mo, dalhin na lang namin yung resibo. Maya-maya, dumating. Nurse, pastor, ito na po yung bill nyo. Bayad na po, may nagbayad. Yung hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Yes. Alam nyo, kapag dumarating sa akin problema, binabalikan ko agad kung paano gumawa ang Diyos noong mga panahon na bagsak ako. Wala, minsan sa problema na rin tayo nakatingin. Hindi mo na nakita yung magandang ginawa sa iyo ng mga nakaraan. Diba? Dapat balikan mo yung magpasalamat ka sa Lord. Lord, gumawa ka. Diba? Gumawa ka noon. Ngayon pa kaya hindi ka gagawa sa aking buhay? Gagawa siya. Kasi pag-aari ka ng Diyos. Amen. Sino dito pag-aari ng Diyos? Amen. Oh, meron yata hindi nakatabi. Sino may-ari sa inyo? Si Lord. Ha? Si Lord. Ang hirap sa Bible school. Tuwing exam, mahabulin ka ng bayarin. Ako po, pinalalabas ako dyan. Almost 40,000. Ay, tinawag ako ni Lord eh. Sabi ko gano'n. Sino magpapaaral sa'yo? Nung nag-enroll ako, mga anak ko, mga kapatid ko.
Nung panahon nga nagdadrugs ako pag sinabi kong darating kahit malaki, kahit 40 mil, dadating. Ngayon pala kayang alam na nilang mabait ako, susuportahan nila ako. Sabi ko gano'n. Abay, nasa Bible school ako, nagpaparamdam na ako, walang nagre-response sa akin. Ang sabi sa akin sa admin, Pastor, labas ka na. Kasi wala kaming pampasweldo. Maghanap ka na muna. Tapos tinawag ako ni Lord Ay kung tinawag ka, di bayat na. Ang hirap unawayan, di ba? Punta ako sa room namin. Binalikan ko yung mga pangako ko. Naalala ko na hindi pala sa Diyos ako maasa sa tao. Lord, sorry. Buhat ngayon, ikaw na ang sponsor ko. Ikaw na ang magpapaaral sa akin. Patawad! Miyak ako. Tapos yung business manager, kinabukasan pinapunta sa akin. Sabi, sorry. Sabi niya gano'n. Nung diniklara akong patawad, kinabukasan dumating. Sabi sa akin, bro, sorry. Nasaktan kita Hindi ako makatulog. Alam niyo, sabi niya sa akin, buhat ngayon, magkukumit ako sa iyo ng $200 monthly para may pagpatuloy mo yung gawain mo sa Nasugbu. Amen? Ang alulungkot niyo. Lord, yung palakpak na yan. Di ba? Sabi niya sa akin, di ba may feeding program ka sa Nasugbu? 2008 Pastor. Kaya nakapagpatuloy ako. Ginamit patuloy siya ni Lord. Hindi siya pinatulog. At may dumating sa aking mga scholarship hanggang sa nakagraduate ako, sumobra pa. Ibinabalik sa akin yung pera. Pastor, sabing gano'n, sobra pa yung scholarship. Pati yung nasa gate doon, ginamit ni Lord. Tandaan nyo, nasa gate, si Ma'am ano yun? Dominguez. Ginamit din siya. So, tapang doon, pero ginamit ni Lord. Di ba? Tuloy ka lang. Alamin mo sa sarili mo, nakaayon ba ito sa Lord? Kami po kahit sa paso, hindi namin kayang bumili. Kwento ko kay Pastor, hindi namin kayang bumili. Kaya binibigyan na lang kami. Iba-ibang tao, hindi namin kilala halos. Glory to God. May pangarap kami. Yung pangarap ng pastor, pinapasa ko po sa mga kabataan, sa mga leaders. Ito yung plano natin, ito yung vision natin, ito yung dapat marating natin. Kaya't samahan nyo ako. Naglalagay po ako ng picture. Kami po sa Nasugbu ay pinagtatabuyan. Yung kwento nyo, parehas. May inupahan kami maliit na kwarto. Pinalayas kami. Siguro na-realize ng may-ari, maliit ang upa namin. Siguro doon sa ukay-ukay, nag-offer na mas malaki, kaya pinalis kami. Buhat-buhat namin yung upuan, nag-iiyakan ng member. Hindi namin maunawaan. Punta kami sa puno ng talisay. Pinagamit sa amin, school. May puno ng talisay. Pag Sunday po, Saturday, yung mga tao doon, iniipon yung dahon ng talisay. At ginagawang sampayan pag Sunday. Nakasampay, nag-worship kami, may nakasampay. Bukod doon, para kami nasa langit. Kasi yung dahon, sinisindihan nila umuusok. Paano? Paano kikilos ang Diyos? Tanong ko lagi. Pero ini-encourage ko ang church. May gagawin si Lord. Ay yung mga member nating na born again, na bagong buhay, bumabalik, nagaganit. Lipat na naman kami doon sa maliliit na sapa. Okay lang, magkwento ako sa inyo. Kwento ng Diyos ito sa buhay natin. Lipat ko kami doon sa tabi ng sapa. Tayo kami ng kawayan. Lona! Siguro maliit dito, Lona. Maliit pa rin si Mac no. Lona. Ang pulpito namin, paleta. Yung ginaganon,
tinataas. Nilalagyan ng mga gamit-gamit sa cabinet. Mga kapatid, manatili tayo sa Lord. May gagawin ng Diyos. Ang dami namin nun. May gagawin ng Diyos. Dadaan yung malakas na hangin. Yung lola namin, punta doon. Manatili tayo sa Diyos. Tapos pag nag-high tide, nag-worship kami. Hanggang dito tubig. Kaya maganda yung dumaan ng church sa hirap. Hindi nag-shortcut. Sino gusto ng shortcut? Mamahalin nyo ang gawain. Di ba? Tataas ang tubig na ganyan. Huwag kayong aalis, mga kapatid. Next Sunday, service na naman kami. Walang member. Kakaunti na, napunta na sa malalaking church. Nag-pray ako sa Lord. Gusto ko i-share din yung kung paano gumawa, kumilos ang Diyos. Nag-pray ako. Sa Isaiah, sabi doon, my way is not your way, my thought is higher than your thought. Yung pag-iisip. Mas mataas sa iyong pag-iisip. Yung plano mo, yung plano ko, ay yung plano mo, hindi ko plano. Yung pamamaraan mo, hindi, yung pamamaraan ko, hindi mo pamamaraan. Yung pag-iisip ko, mas mataas sa iyong pag-iisip, sabi ni Lord. Lord, sabi ko, last day ko na ngayon. Babalik ako ng Japan, 2 years lang, magtatrabaho ako. Sabay higa ako. Nag-ring yung cellphone ko. Hello, Pastor. Good morning. Yes po. Pastor, gusto mo ng lote? Pastor, gusto mo ng lote? Parang nalukot kayo Gusto niya ng lote? Yes po, yes po. Ang style ko no, naghahanap na ako ng lote kahit walang pera. That's faith. Bibiling ko yung lote mo, sabi mo gano'n. Gano'n. Hanap ka. Ay, may lote na po ako nakita. Sabi ko gano'n. Naghahanap na po ako matagal. O sige, Pastor, bayaran natin. Binayaran. Hindi taga-church. Taga-ibang lugar. Sa tuwa ng church, naghumay kami. Humay kami. Humay. Ang plano namin, tatayuan namin ang kawayan. At lona. Sabi ng Lord, yung pamamaraan mo, yung pamamaraan ko, hindi mo pamamaraan. Diba? Nabuo po ang church. Na-extend pa yung lote. Pinulaan yung lote namin, Pastor, ang liit naman itong church mo, sabi sa amin. Pag gano'n niya sa bintana, hindi po siya ni Lord. Bilhin natin itong katabing ito. Amen? Nakakaranas ba kayo ng panghina? Natural po yun. Natural. Nangyayari yun. Pero once na nandun kayo, alalahanin niyo ang kabutihan ng Diyos. Amen? Makikita niyo yung kabutihan ng Diyos. Amen? Para hindi ko kayo kumbisido. Mabuti ang Diyos. Amen? Hindi kayo mananatiling ganyan. May mga member po ako. Isang itlog. Naghahati-hati sa 7 anak. Pinalalapad sa kawali. Nag-aaral sa ilalim ng poste ng ilaw. Hindi po naging ganun yung buhay nila. Nanatiling ganun. Binago ng Diyos yung tatay nila. Pastor na rin ngayon. Yung mga anak, mga professional na. Kasi na kay Lord. Diba? Subukan ninyo ako, sabi ni Lord. Subukan natin, magtiwala ka kay Lord. Diba? Magtiwala ka. Diba? Napunta tayo doon. Magtiwala ka. Sabi. At makikita mo, attempt great things. Mag-attempt ka. Then expect great things. Ang taon na dapat nakatapos ako sa PMI ay kwento ko na rin ito para kilala niyo ako. 4 years. Alam niyo, inabot ako ng 6 years. Naapektuhan ng drugs ang memory ko. Nag-aaral ako sa Hebrew at Greek. Luha ang tumutulo sa akin. Wala. Zero. Sometimes,
nililimitahan natin yung gagawin ng Diyos. First attempt ko mag-preaching, wala pang 5 minutes. Ako, Lord, may gagawin ka sa akin. Humihingi ako ng karunungan sa iyo. Glory to God. Kaya ngayon, siguro ito pinakamahabang preaching. Ano? So, magandang umaga po. At gusto kong i-share yung aking buhay. Kung paano ako minold at kung paano din ako natagpuan ng Panginoon. Hindi po ako naghanap sa Kanya, ako natagpuan ng Panginoon dahil sa isang magandang layunin. At natuto akong sumampalataya dahil biyaya ng Diyos yon. Natutunan ko sumampalataya. At gusto ko rin ikwento kung paano itines yung aking faith sa pagsunod sa Lord. So, ako po ay nag-work sa Japan almost 11 years. Ako po ay manager sa isang club. Manager po. Nagpapalis po ako ng talent papuntang Japan. Pag ganon, ang buhay mo, maraming pera, sagana, nagagawa mo lahat ng gusto mo. Ganon ang buhay ko. Hanggang ngayon po, nagpapalis ako. Papuntang langit. Nag-isip ka agad kami si pastor rin, papalis po ng mga chicks. Di ba? So, nagpapalis po ako papuntang langit. Ano lang yan? Ginising ko lang kayo. So, ganun ang buhay ko. Isang araw po, namimigay ako ng mga yung mga picture ng mga sexy babae sa baba ng club namin. Natatawa na, mas buhay ka ngayon, brother ah. Kanina, parang inaanto ka na eh. So, namimigay po ako. Namimigay po ako. Ang daming tao sa Tokyo yun, sa Roppongi. Namimigay ako. May gumano, Pilipino, may hawak na trucks. Hindi ko naman alam kung anong halugan ng trucks eh. Tanggapin mo ito, sabi niya yan. Tanggapin mo rin ito. Mga sexing tabae. Inabot ko, tinanggap. May customer na kami mamaya, sabi ko gano'n. So, kinuha ko yung trucks. Binasa ko yung trucks. Umiiyak ako sa gitna ng kalye. Sabi doon, nakabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So alam ko sa sarili ko yung kalagayan ko sa harapan ng Diyos na ako ay makasalanan. Akyat ako sa pitlo. Punta ako sa CR, lumuhod ako sa CR. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Umiiyak ako. Gusto mo, tinatanggap kita as Lord and Savior ng aking buhay. Malabo makakilala ako sa Lord ng panahon yun. But the Word of God is very powerful. Babanggain niya yung buhay mo, ayusin niya. Yan mo lang tanggapin. Then, gano'n. Kami po ay sa Roppongi, isa kami sa pinakamalakas na umise na club. Every night yan. Gano'n ang buhay namin. So, show club kami. Ang mga dancer ko talagang mga sexy. Ganon. Nagagalit ako kapag hindi, yung costume mo hindi okay. Kailangan, gustong-gusto ng customer. Ba yung mga sumunod na araw eh. Meeting. Buhat ngayon, walang magsusuot ng tanga. Alam niyo yung tanga? Yung sexy talaga. Magsushort na lang kayo. Mga nakashort. Tapos nakaputol na t-shirt. Hindi nila, si Kuya, ano nakain ni Kuya? Sabi sa akin. Sa madaling salita ganon. At unti-unti nang nagising din si Kuya ha. Unti-unti nang yun ang buhay natin noon. Hindi na po ngayon ha, Kuya ha. Unti-unti nang walang pumasok na customer sa club namin. Sabi sa akin na, Rodel, saan? Bakit nalulugi na tayo? Walang pumapasok. Kako, ewan ko. But yun yung panahon na nag-pray na ako sa Lord. Kako, Lord, tanggalin mo na ako sa trabahong ito, alisin mo na ako. Ayoko na ng ganitong buhay. Kasi nandun na si Lord eh. Hindi ka na masaya. Doon sa mga nakikita mo dating masaya ka. Sino yung masaya pa rin hanggang ngayon doon sa maling ginagawa?
Di ba hindi na tayo masaya, brother? Di ba? Hindi na tayo masaya. So, nag-pray ako. Yung customer kong hapon, nagpunta sa amin, manager siya ng Toyota Motors sa Japan, sa Hong Kong. Kamo, tulungan mo ako, yung na dito. Nagulat siya. O sige, tutulungan na doon ka sa Hong Kong. Nag-work po ako sa Hong Kong 5 years. At naging active ako sa church. Nabasa ko yung lalaking mayaman na nalungkot nung sinabing, ibenta mo yung iyong area, pamigay mo sa mahirap. Kako, Lord, ayoko nito, sulod ako sa iyo. Ano man yung mangyari sa buhay niyo. So, nauwi na Pilipinas. Yapak! Mahal! Mag-aaral ako sa Bible School. Sabi ko, ano nakain mo? Yung kapitbahay natin, pastor, walang makain. Tapos yung mga anak ko sa tindahan lagi. Sabi niya, nasisirahan ka ng ulo. Kaya hindi, basta mag-aaral ako, tinatawag ako ni Lord. Sabi ng misis ko, sige, mag-aaral ka. Ako pupunta ng Australia. Doon ako magtatrabaho habang nag-aaral ka. Diyan ka sa Bible School mo. Kasundo kami. Gusto ko pinaglaban ko yung aking aral na. First time sa PMI 2000, year 2000. Uwi ako ng Bacoor. Pag uwi ko ng Bacoor, may na pala noon, may marites. Late lang lumabas, nagtago. Pag umuwi ako ng Bacoor, sabi sa akin, Del, alam mo yung asawa mo, nagbabar na. Alam niyo yung bar? Yung inuman. Kuya, yung inuman. Ganon. Ganon. Ako, hayaan mo yan. Ako nga, lasinggero eh. Balik na naman sa PMI. First time lang yun Sunod na uwi ko, Del, alam mo yung asawa mo, nagkakasino. Hayaan mo yan. Ako nga dating malakas din magsugan. Pangatlo Then, alam mo, yung asawa mo, may boyfriend na. Sabi ko sa Lord, hindi ka totoo. Bakit itong napapataya mo hindi nangyari sa iyo? Bakit kung kailan ako sumunod sa iyo, nangyari sa akin? Ang hirap ko nawain. Kinarga ko lahat yung gamit ko sa sakyan ko. Tumakas ako ng PMI. Nung pagtapos ko, doon ako nagsimulang mag-addict sa Bacoor. Maraming nagalit sa akin, nagtayo ako ng business sa Bacoor, may tigiri akong maliit doon. Nagkaroon ako ng pwesto sa Bacoor Market, pero walang nangyari. Miserable ang buhay ko. 5 years, miserable. Alam niyo yung kantang parang tupang ligaw? Gano'n nangyari sa akin. Galit. Misis ko, i-chap-chap ko pag nakita ko. Totoo yun. Galit na galit ako. Nalulong sa drugs. Tapos nagtayo ako ng business sa Bulacan. Sabi ko nga kanina, sino ba yung kakwentuhan ko? Ang partners ko, 400, yung mga baboy na pinalalaki, ang inahin ko na sa 40. Bandang huli, ipinalalagari ko na yung mga bakal-bakal. Sabsan, wala si Christ. Tumalikod sa Panginoon. Hindi ko naunawaan yung nangyari sa buhay ko. At sa Bulacan, mahalaga pa yung bala ng baril sa buhay ko. Marami nagalit na tao. Isang araw, na-encounter ko, ginulpi ako, binugbog ako. Nung bumagsak na ako, inapakan. Yung mukha ko, inapakan. Tinutok yung 45. Gusto na iputok. Sabi ng isa, wag! Sayang ang bala! Saksakin na lang natin. Kaya yung katawan ko, ginawang chap-chap. Pero kung pumutok, wala ang pag-asa. Magaling ang Diyos. Amen? Sa ganong sitwasyon ng buhay ko, hindi ko manawaan. Maraming galit. Pamilya ko, yung mga kapatid ko, panganay ako. Ako nagpaaral sa mga kapatid ko, mga sensado. Pero nung dumating na bagsak ang buhay ko,
Hindi ko magawa. Papunta pa lang ako sa bahay namin. Umaalulong yung aso. Sabi sa tatay ko, matindi ang espiritong dala ng anak mo. Nandiyan na yung anak mo. Maya-maya, nandun na nga ako. Tapos yung mga kapatid ko, nag-aalisan yan. Sa panahon na bagsak, walang umalalay sa akin. Isang araw, gusto ko nang tapusin yung buhay ko. Gawa ako ng suicide note. Bangag na bangag ako. Suicide note. Pati yata katulong namin, nakapagpaalam ako eh. Kinuha ko yung baril ko, iginanong ko sa ulo ko. Nag-aantay kayo, baka pumunta ka lang. Ginanong ko yung baril ko. Nag-ring yung cellphone. Binaba ko yung baril. Kinuha ko yung cellphone ko. Sabi nung ano ko, hello, Papa! I miss you! Flight attendant yung panganay ko, international. I miss you! I-checking kita sa hotel. Mag-good time ka, Papa! I love you! Kamay ng Diyos. Amen ba? Amen! Pero hindi ko alam. Ngayon ko lang, dito lang na-realize lang. I miss you! Papa! I miss you! Ayaw gamitin na yakap. Alam ng Diyos ang kahinaan ko pagdating sa anak. Diba? Meron mo, iniwan na ako ng lahat. Pero ang Panginoon, di ako iniwan sa panahon na magpapakamatay ako, gumagawa ang Diyos! So, ganun. Dahil nung nagkita kami na anak ko, Papa, ito, alagas mo. Bagsak eh, walang pinagkakakitaan. Bandang huli nga, pati hanger, eh, pinaiipon ko, pinakikilo na eh. Totoo po yan. Sinubad lahat sa akin, Lord. Pati yung mga tao nagmamahal sa akin na alam ko maasa ko, tinanggal ni Lord. Nung isang kukunin uli ako, lulukutin ako. Nakita ko doon sa bahay na, one way yung salamin ng bahay namin, nakita ko may mga pumarada na. Hinahanap ako. Eh, ang bait ng nanay ko. Ako, yung madami ang nanay ko. Ang ginawa ko, punta akong Mindoro. Sino yung taga Mindoro po dito? Wala. Ako lang. So, punta akong Mindoro. Pagdating ko ng Mindoro, naging lasinggero ako doon. Bili ako ng malaking bangka. Kala ko, pag nabili ko yun, matatabunan na yung mga problema ko. Pero wala. Ibinara lang sa tabing dagat. Ay, tuwing hapon, inuman kami. May nagyaya sa akin, sabi sa akin, dahil sama ka sa amin, sa bundok, kapag-isipan ko muna. Tapos nung nasa Mindoro ako, nag-atipuli ako ng suicide. Sino dito yung nung wala pa sa Panginoon na nakaisip ng ganyan? Kwento niyo yan. Diba? Nag-atip ako ng suicide. Nag-inom na ako umaga. Kaya pagdating nga alas 4, pag gano'n na ako. Dala ko yung lubid. Punta ko sa liblib na lugar, inupuan ko muna yung lubid kasi maliwanag pa, baka may makakita sa akin, nakakaya naman. Di ba? Nakabiting. Inupuan kong gano'n lubid. May dumaan po parang taong grasa. Sino nakakita nun? Yung naglalakad sa kalye na madungis. Ay, yung buhok ay buo-buo na. May dumaan sa harapan ko. Pagdaan na gano'n, sabi sa akin, nakaganon pa siya, baldado. Sabi sa akin, Rodel! Nakatitig lang ko sa kanya, hindi ko kilala. Rodel! Rodel! Ako, sino ka? Pambira ka? Hindi mo na ako kilala. Si Cesar! Sabi niya gano'n, si Cesar! Eh, kako, paano kita makakilala? Ang dungis-dungis mo, ganyan yung tsura mo. Si Cesar po, best friend ko. More than 20 years ko siyang hindi nakita. Sabi niya, si Cesar mo! Cesar, ba't ganyan yung tsura mo? Parang nawala yung pagkalasing ko. Bakit ganyan yung tsura mo? Eto, ang hirap ng buhay. Hindi ko mapag-aral ang mga anak ko. Katunayan na, mamayang gabi, wala kami pagkain. Ganun kahirap. Saan ba bukas?
Ganun, sabi niya, hirap ng buhay. Thank you. Pero, alam mo ba, Rodel? Sabi niya, hirap ng buhay. Mabuti ang Diyos. Isang taong walang makain na sabi niyang mabuti ang Diyos. Sabi niya, alam mo ba, Rodel? Mabuti ang Diyos. Napatingin ako sa kanya. Kitang-kita ko yung kahirapan niya. Nakaupo ang ganyan, nakatayo. Baldado pa siya. Sabi niya, mabuti ang Diyos. Ako, alam mo ba, Cesar? Maya-maya, magbabakamatay ako. Sinampal ako. Huwag kang magbakamatay. Mabuti ang Diyos. Biglang ibinalik ng Diyos ang aking alalahanin, yung buhay ko dati. Kung saan bansa nakarating. Kung saan ko gustong matulog na hotel. Gusto ko kumain ng masarap. Nagagawa ko lahat ng gusto ko. Pero ni minsan, hindi ko nasabing mabuti ang Diyos. Bakit ang taong ito nasabing mabuti ang Diyos? Si Cesar pala, almost 1 week na siyang nakakakilala sa Lord. Palagpakan na natin, Lord. Ang Lord yan, ha? Di ba? Sabi na, huwag kang magpakamatay. Mabuti ang Diyos. Sama ka sa amin, sa simbahan namin. Ganun siya. Diba, si Cesar ngayon. Ano na ng church? Elder. May anak ng pulis, may anak ng teacher. Maganda ng buhay. Kaya, hindi mananatiling ganyan ka. Diba? Huwag mong tingnan. Yung sitwasyon mo ngayon, tingnan mo yung gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Ang hirap sa atin dyan tayo nakatingin. Inilalagay ng diablo sa harapan mo yan para yan na lang pag nilayan mo araw-gabi. Hindi mo na nakita yung magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Ikaw ay mula sa Diyos. Kung nawala ka man, ibabalik ka ng Diyos. Amen ba? Ibabalik ka ng Diyos. Kasi mayroon siyang magandang plano sa iyong buhay. Amen. Amen. Diba mga kapatid? Hinahanap ka na ng Diyos eh. Bakit ganyan ka pa rin? Natagpuan ka na ng Panginoon, ba't ganyan ka pa rin? Ang iyong pagsamba, ang iyong paglilingkod, bakit ganyan pa rin? Gagawa ang Diyos sa iyong buhay. Maniwala ka. Si Cesar, may anak ng pulis ngayon, nasa violin. Kung tingnan mo siya nung panahon na yun, walang kapag-asa. Pero sabi niya, mabuti ang Diyos. Sabihin niya natin mabuti ang Diyos. Magbubulong-bulong kayo. Sigaw niyo. Mabuti ang Diyos. Amen. Amen. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Totoo. Pangit na yung sitwasyon mo ngayon. Magpatuloy ka, may gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Diba? Wala nga natin, wala. Totoong may Diyos, hindi na po ako magpapastor, hindi na kami magpapastor. Kung walang Diyos, manloloko lang kami. Pero naranasan namin si Kristo sa aming buhay. Ako, Cesar, magpapamatay ako, huwag ka magpapamatay. Sabi ng gano'n, mabuti ang Diyos. 1 week pa lang siya, ha? Kayo ilang taon na? Napagsisigawan ba natin mabuti ang Diyos sa buhay natin? Nagiging asin at ilaw ba tayo doon sa trabaho natin? Sa kalye? Nalalaman ba ng mga tao na tayo tunay na Kristiyano? Church, 2 years. Bilang kayo, after 5 years, ayusin natin yung sitwasyon natin sa Lord. Yung pangitain nyo, mangyayari. Amen. Alam mo, kaya hindi tumaling minsan yung blessing, may something wrong. Ay, align natin yung buhay natin. Ako ba yung kasama? Oh, ano lang ako? Anong tawag doon? Involved lang ako. Kasi nandun sila. Bigay mo yung buhay mo sa Lord. Wala sa pangarap ko maging pastor. Nung sumunod ako, binigyan ako ng maraming problema. Pero ito pala, sabi niya yung Cesar, alam mo, huwag kang magpakamatay. Okay, pinakilala ako doon sa Koreanong pastor niya. Pastor, this is my friend. Okay, So, ang pakilala. Siyempre,
Hindi naman gano'n ang instant yung process na, Lord. Layo ka. Balik na naman sa dati, inuman na naman. Good time na naman. Alam niyo, ang diablo gagawa yan ng paraan. Pag kami po ay nagiinuman, napakarami namin. May pulutan. May alak. Pag may pulutan, nandiyan ba sila? Pag naubos na, unti-unti na naubos. At pambihira itong mga ito. Ano, ikakat ko na. Okay na ba, sir? Tapusin ko na ngayon. So, ayun. Ay, may nag-iwan lagi. Sabi sa akin, yung kwento ko kanina, na niyayaya ako sa bukid. Sama ka sa akin sa bukid, alam mo maganda doon. Tahimik. Ako, total, wala na naghahanap sa akin. Sama na ako. Sumama ako. Pagdating namin sa bundok, sabi ng mga tao doon sa kasama ko, Commander, magandang umaga po. Hindi na ako makakalis dito. Commander, kumusta po kayo? Sabi, hindi na ako makakalis dito. Di pretend ako na okay lang. 1 year po ako doon. Wala kaming ginawa doon kundi uminom, magulo, inom. Isang araw nagiinuman kami, mga 6 months na ako doon. Habo na, lasing na ako. Sino po yung dating manginginom dito? Kasi okay ba yan? May tinatago pa kayo ha, naiiyak kayo ha. Ako nga, pinagsisigawan ko eh. Sino ba hanggang ngayon manginginom? Hindi mo kayo maiyak. Patasin mo kamay ng asawa nyo. Alam nyo, once na kinahiya nyo, tuwa-tuwa ang diablo. Once na ilantad nyo yung ginagawa ng diablo sa buhay nyo, ay ayoko yan. Binubulgar niya ng gawain ko. Diba? So, ako mo sabi, gano'n, pangit ang buhay ko dati. Hindi nandun na ako, lasing na ako. Sabi sa akin ng kasama ko, alam mo ba, Rodel, yung tatlong lalaking yon, naglalakad, ay mga pastor yon. Sabi sa akin, tulad ako, Pasal! Pasal! Mahalagin ako! Mahalagin ako, sabi ko. Umiyak ako. Ako yung nawawalan tupa. Sabi ko, mahalagin ako. Lumapit yung pastor. Hindi naman uminom. Inuman kami. Nag-inuman kami ni Kuya Lando. Tapos, sinishare ko yung mga nangyayari sa buhay ko. Tapos nung lumilim, sabi niya, alam mo Brad, uwi na kami. Sabi nila sa, alam mo Brad, mahal ka ng Diyos. Maunawaan mo yon na mahal ka ng Diyos? Sa bundo ka. First time na ako'y nalasing, hindi ako nakatulog magdamag. Ang bilis ng ano ko. Sabi ko, mahal pa ako ng Diyos. Bakit nandito ako? Bakit yung mga minahal ko, iniiwan ako? Sabi ko gano'n. Bakit may galit ako? Bakit ganito ang nangyari sa buhay ko? Bakit? Bagsak! Wala. Hindi ko kayang tumawid pa Batangas kasi wala akong pera. Bakit ganito ang buhay ko? Mahal pa ako ng Diyos. Minsan may mga katanungan tayong gano'n eh. Kinabukasan, itinali ko na yung good morning. Tawel, yung tawel. Yung gangbo ko. Sinuksan ko yung itak. Pinuntahan ko yung mga pastor. Sabi ng mga pinagtatanungan ko, ako na sa inyo mga pastor. Diyan lang sa probinsya, 5 kilometro. Diyan lang. Kabisikleta ko. Papaliwanag nila sa akin kung bakit nila nasabing mahal ako ng Diyos. Hindi ko maunawaan yon. Pagdating ko doon sa pinuntahan ko, kumpleto na ba yung kwento ko ngayon? Pagdating ko doon sa pinuntahan ko, nakita ko yung pastor sa taas ng ginagawa nilang church, kawayan. Bumaba, tatakbo sa akin. Niyakap ako, kumusta ka na, Brad? Lasing ka ba ba? Sabi sa akin. Alam nyo, iba talaga yung yakap ng isang mananampalataya. Sabi niya, lasing ka ba ba?
Ram, hindi ko na natanong eh. Sa yakap niya, ramdam ko yung pagmamahal ng Diyos eh. Kaya kapatid, kung may alam kang may problema, puntahan mo yung presence, yung sinasamahan ka ng Diyos. Yakapin mo, tapikin mo. Hindi kailangan theology. Importante yun. Pero yung yakap ng isang mananampalataya, di ba? Pero yung sa ospital, di ba? Pero nakal-focus ako sa alalahanin, ginawa ko, Bible study ako. Nanalangin. Sinolve ng Diyos yung problema ko. So, ganun na nangyari, niyakap ako. Naging active po ako sa church. Pag nasa church ako, walang problema. Sino dito yung pag napunta ng church, may problema? Di ba pag nasa church ka, masaya ka, di ba? May ginagawa ang Diyos, ano? So, ganun po ako, limot ko yung problema ko, limot ko na iniwan ako. At isang mahalaga, si Kuya Lando, na-sharean ko ng gospel. May huminto na rin sa pag-iinom. Naging active sa church. Parang lupot niya eh. Gutom na kayo. Yan, tutuloy ko na ito, samantalahin ko na. Baka pag inimbita ulit ako ni Pastor, sabihin niya, huwag na Pastor, next time eh. Sige. Naging active ako sa church. Si Kuya Lando naging active din. Magkasama kami. Pag nagawa mo study, nakaupo lang kami doon. Nung nasyaran ko si Kuya Lando, lumuhod na ako sa Lord. Sabi ko, Lord, buhat ngayon, patatawarin ko yung mga taong nanakit sa akin, maglilingkod na ako sa iyo. 2006, 5 years, miserable ang buhay ko. 2006, diretso po ako sa PMI. Ayaw akong tanggapin kasi tumakas daw at ang laki pa ng utang ko. Alas 7 ng gabi, kung saan galing kwarto, room 2, saan kama, doon ako binalik ni Lord. Para tapusin niya yung magandang plano niya sa akin. Isa pa po, hindi pa po tapos yun. Nasa introduction pa lang tayo. Isa pa po, nung nasa Bible school ako, sabi ko, Lord, alam ko, medyo graduating na ako nun eh. Medyo okay na ako eh. Nilalagay ni Lord sa akin, sabi ko, Lord, ano pa yung dapat mong ayusin sa buhay ko? Kasi gusto natin maging effective leader tayo, di ba? Lord ako sa Lord. Pag pumipigit ako sa prayer ko, ang nakikita ko, mukha ng mga taong papatay sa akin. Hindi po ako makapunta ng Bulacan eh. Ginaganon ko yung mukha, yung ulo ko, para pag pumigit ako, iba na naman. Pero yun lagi nilalagay ni Lord sa akin. Alam niyo, isang araw, sumunod ako sa pinagagawa ni Lord. Puntahan ko. Hinga ko ng tawad. Ang hirap, pero kailangan maging masunurin tayo. Diba? Nagbarong na ako. Kung sakaling tuluyan ako, at least nakabarong na. Kulak na lang ilalagay. So, ganun. Doorbell ako. Hello! Magandang hapon po! Nakita ako nung papatay sa akin. Hindi maintindihan ko anong gagawin. Ikot. Kung tatakbo sa loob ng bahay, may kukunin. Kako sandali lang po. Nandito ako sa inyo para humingi ng tawad. Sabi ko gano'n. Oh, ano nangayin mo? Bakit nagkaganyan ka? Si Lord po, binago na niya yung buhay ko. Pastor na po ako. Oh, buti nagbago ka. Patawarin niyo po ako. Kung ano man yung kasalanan ko, patawarin niyo ako. Nasa sa inyo na po. Kayo na po ang bahala kung anong gusto niyo gawin sa akin. Hindi, okay yan, okay. Magpatuloy mo yan. Hindi po ako makatumbog sa lugar namin. Pwede na magtayo ng church. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Yung hindi kayang gawin ng tao, gagawin ni Lord. Ayusin mo yung buhay mo, lapit ka kay Lord, maglingkod ka. Along the way, makikita mo, inaayos yung buhay mo. Isa pa. Ako, Lord, baka may natitira pa. Kaunti na lang po ito. Baka may natitira pa. Pag pumipigit ako, yung mukha ng asawa ko, parang gustong kumulo eh, bumabalik lang eh. Parang gustong sumabog eh.
Niloko ka eh. Ako, baka ano lang yun. Isang araw tumawag sa akin. Hello, Rodel, magkita tayo sa Makati, sa Shangri-La. Oh, forma ako nun. Baka magkabalikan eh. So, mukhang pastor. Punta ako Makati. Pagdating sa Makati, kita ko palapit siya sa akin. Gusto kong i-detail sa inyo kung paano inayos ng Diyos ang aking buhay. Sumunod ko ako. Palapit siya sa akin. Nung malapit na siya sa akin, may biglang lalaking lumapit. Ako, basta, ganyan. May lumapit na lalaki. Rodel, may husband. Nick. Niyakap ko sila. Alam niyo, nung nakaganon ako, sabi ko, Lord, maraming salamat. Sa isip ko, ganito na yung ginawa ko sa buhay ko. Walang pain, walang galit. Dati, banggit ka lang sa akin ng lalaki, galit na galit ako kasi ginagawa ko eh. Di ba? Ako, Lord, salamat. Sabi niya, then, si Nick, hello Nick, how are you? Ako sana, patawarin mo ako. Ako yung nagkasala sa iyo. Nick siya. Ngayon, tuwing uwi sila, nakikita-kita kami. Yung mga anak ko, inayos niya. Ako, marami pang kwento.